Magandang umaga po. Ating buksan ang ating Biblia sa Psalm 23. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me. In the presence of my enemies, you anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah, Lord God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, napakabuti mo. Tunay nga po, Lord, na Ikaw ang aming pastol. Tunay nga po na walang kakulangan sa amin, Lord God. Dahil Ikaw yung nagpo-provide, Panginoon. Dahil may mabuti kaming pastol. Alam mo, Panginoon, Lord God, ang aming mga pangangailangan na kahit sa ganitong sitwasyon, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan, Lord God. Lord, salamat. Dahil meron kaming isang katulad mo, Lord, na masasandigan namin, Panginoon, Lord, sa kahit na anong oras, Panginoon, Lord, ay nandyan ka. Hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan, Lord God. Ama, salamat sa protection mo. Salamat, Panginoon, Lord God, na kahit na ano ang dumating, tunay nga po, Lord, na hindi kami matatakot dahil Ikaw ay nandyan para kami, Lord God, ay protektahan. Dahil alam namin, Lord, na Ikaw yung Diyos na tapat, Panginoon, Lord. Ikaw na tumawag sa amin, Panginoon, Lord, ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Ama, marami pong salamat sa iyo. Dahil napakabuti mo, Panginoon, Lord, sa bawat isa sa amin, Lord. Sa 3 buwan, Panginoon, Lord God, na naka-lockdown, Panginoon, pero pinapakita mo lagi ang favor mo sa iyong mga anak, Panginoon, Lord, na hindi ka nagkulang, Panginoon, Lord, na lagi may favor, Panginoon, favor upon favor, Panginoon, Lord. Salamat po, Ama, dahil sa kabutihan mo, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon, Lord, narito kami, Panginoon, Lord God, nakatayo, Panginoon, dahil you sustain us, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa, Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Dahil sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Nakakatuwang marinig, Panginoon, na ang bawat kapatiran, Lord God, ay merong mga testimony, Panginoon. Nakita nila, Panginoon, kung paano ka kumilo sa bawat pamilya, Panginoon, ng ganitong sitwasyon, Lord God. Ama, marami pong salamat at dalangin namin, Lord God, na sa aming pag-worship sa iyo, Panginoon, ay patuloy kang maluwalhati. Kahit kami, Panginoon, ay hiwa-hiwalay, pero Panginoon, kami ay pinag-uugnay mo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At Lord, yun ang pinakang-importante sa lahat, Lord. Ang maramnasan namin, Panginoon, Lord God, ang pagkilos mo sa bawat pamilya, Panginoon, Lord. Abutin mo ang bawat pamilya, Lord God. Lord, ang mga nanghihina, Panginoon, ay iyo pong palakasin, Panginoon, Lord God. At ihanda mo ang bawat isa sa amin, Lord God, para sa iyong mga salita, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, dahil alam namin, Lord, na ito, Lord God, ang salita mo ang nagpapalakas sa amin, ito ang naglilinis sa amin, ito ang nagbibigay sa amin, Lord, ng encouragement, ito ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin para kami magpatuloy, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga pangako mo. Salamat po, marami, Panginoon. Words are not enough, Panginoon, Lord, to say thank you, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo, sa lahat ng gagawin mo pa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Marami pong salamat sa iyo, Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Getting lost in
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo pong muli ay magbabalik upang mag-aral ng salita ng Diyos, sapagkat napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos dahil tayo ay naka-stack sa ating mga bahay. Umaga, tanghali, gabi, tayo po ay nasa loob ng ating bahay. Kaya ang pang-7 araw ay ating ibibigay sa Diyos. At bago po ako magumpisa, ako po muna ay mananalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, na nasa langit, samahan mo kami, O Diyos, sa umagang ito, upang kami ay patuloy na mag-aral ng iyong salita. At ito, Panginoon, ay mga bagong revelasyon upang magamit namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Kailangan ang namin, Panginoon, ang iyong presensya. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, sapagkat hindi kami maaring mabuhay nang wala ang iyong mga salita. Sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Kaya, Panginoon, muli itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa amin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipagpapatuloy po natin ang ating tema na be an empowered witness. Makikibukas po tayo sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 22, verse 14. Ito po ay nasa wikang Tagalog sa ating mga Biblia. Babasahin ko na po. At ang sabi doon ay, "At sinabi niya sa akin, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig." Verse 15, "Sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig." Verse 16, "At ngayon, ano pa ang inihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan." Pagpalain nawa ng Diyos ang pagbasa sa kanyang kasulatan. Tayo po ay magtatatlong buwan na sa quarantine. COVID-19, quarantine. Meron pong kwento na may kaugnayan sa barko at sa mga Chinese. Chinese at barko. Ginagamit po ang barko para i-quarantine yung mga seaman at yung mga OFW. Di po ba? At merong napakahalagang kasaysayan sa kasaysayan ng mga Chinese ang tungkol sa barko at isang bata na sumakay dun sa barkong panggiyera ng US. Ito po ay nangyari noong bago pa maging communist ang China. Ang pangalan ng barko na panggiyera ng US ay Colfax. C-O-L-F-A-X. Colfax. Doon ay mayroong kapitan na ang pangalan ay Charles Jones. Si Kapitan Charles Jones ay mayroong maraming mga tripulante kasama niya dun sa loob ng barko. Pero mayroong isang maliit na bata na Chinese. Hindi nabanggit dun sa kwento kung ano ang apelido, pero ang pangalan ng batang Chinese.
Pero ang apelyido na ay Sung. Ano? S-O-O-N-G. Sung. Isang maliit na bata na napakaalisto. Very active, madaling turuan, kaya naging magiliw sa kanya ang kanyang mga kasama doon sa barko. Lalo-lalo na si Kapitan Charles Jones. Si Kapitan Charles Jones ay isang debotong Kristiyano. Ibinahagi niya kay yung batang maliit na Chinese na si Mr. Sung ang kanyang talambuhay. Ibinahagi niya sa batang ito na Chinese ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Ang mga kabutihang ginagawa ng Diyos sa kanya. At nainganyo din itong batang ito, si Batang Sung. At dahil nga sa magandang patotoo ni Kapitan Charles Jones, ay nahikayat na maging Kristiyano din, tumanggap sa Panginoon ang batang Chinese na si Sung. Pagkatapos ng kanyang duty doon sa barko, si Sung, Mr. Sung na bata, ay nag-aral sa US. Malamang sa seminary kasi nung pagkatapos daw niya ay naging missionary siya sa China. Nung pagbalik niya ng China, naging evangelist siya. At inumpisahan niyang i-translate ang 4 Gospels sa kanyang sariling lengguwahe. Sa Chinese language, kanyang i-translate ang Matthew, Mark, Luke, and John. Lumaki at nagkapamilya si Mr. Sung. Nag-asawa sa isang Chinese na babae. Nagkaroon sila ng 6 na anak. At ang 6 na anak na ito ay naging professional, nasa sa taas ng antas ng Chinese society bago maging communist ang China. Isa sa mga anak na babae ni Mr. Sung ay naging asawa ni Sun Yat-sen. Sino si Sun Yat-sen? Pinakaunang presidente ng China bago maging communist. Siya ay pinakamataas na opisyal ng China. Siya ay Kristiyano. Pangalawa, isa uli sa mga anak ni Mr. Sung ay napangasawa si Chiang Kai-shek. Sino si Chiang Kai-shek? Si Chiang Kai-shek ay naging leader sa China at siya ang naging founder ng Taiwan. Kaya po ang mga matataas na opisyales sa Taiwan at China noon, nung hindi pa communist ang China, ay mga Christians, ang mga leaders nila. Dahil sa pagiging effective evangelist ni Mr. Sung at sa pagiging effective na patotoo ng kapitan ng barko na si Charles Jones. Diba? Dahil lang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa isang bata na impluwensyaan ang matataas na sa high society ng China. Dahil lang sa tinupad ni Captain Charles Jones ang kanyang gawain, ang kanyang responsibilidad bilang Kristiyano na nagbahagi siya ng salita ng Diyos sa isang bata. Sino bang mag-aakala na isang bata na maliit ay magiging influential leader sa China? Tayo pa'y babalik na sa
ating teksto. Dito po sa ating text ay inutusan ng Diyos si Ananias. Si Ananias, inutusan ng Diyos upang sabihin kay Apostol Pablo na siya ay pinili. Ang ibig sabihin ng Ananias ay, Yahweh has been gracious. Yahweh has been gracious. Yan ang ibig sabihin ng Ananias. Si Ananias ay isa sa mga faithful follower ng Panginoong Yesus. At meron po tayong 4 na puntos na pag-uusapan sa umagang ito. Unang puntos, sang-ayon dun sa ating nabasang text, tayo ay pinili ng Diyos. We are chosen. Tayo ay pinili. Bawat isa sa atin ay pinili. Sabi ni Ananias kay Apostol Pablo, ikaw ay pinili. At bawat isa sa atin ay pinili. Di po ba? Bakit pinili si Apostol Pablo? Upang siya ay gumanap sa isang napakahalagang gawain. At iyon ay ipamalita ang magandang balita tungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Ikaw ay pinili, hindi ka aksidente. Merong purpose ang Diyos sa iyo kung bakit ka niligtas. Hindi ikaw niligtas para wala lang. Bawat isa sa atin, kahit na anong posisyon mo sa simbahang ito, meron kang gampaning mahalaga. Sa panahon ngayon, sa lipunan natin, ang mataas ang katungkulan dahil sa ating nararanasang COVID-19 ay ang mga doktor at nurses. Doktor at nurse, sila yung nandun sa frontline, sila yung unang tinatamaan ng sakit. Pero hindi lang naman sila ang nandoon. May mga barangay chairman, may mga barangay gagawad, may mga tanod, yon, frontliner din po sila. Pero yung risk na kanilang sinusuong ay hindi gasinong danger kesa dun sa mga doktor tsaka nurse na sila talaga yung lumalapit sa mga pasyente. Pinili. Ikaw ay pinili. Bilang isang ordinaryong tao, ano ang magiging contribution mo sa COVID-19? Ang sabi nila, stay home. Stay home, save lives. Diba? Diba? Bawat isa sa atin mayroong katungkulan. Hindi lang yung frontliner. Bawat isa sa atin mayroong mahalagang gampanin sa labang ito. Ang tinatawag na frontline, mga spiritual frontliners, yung mga pastor, mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, yung mga spiritual frontliners natin. Ano ang kanilang kalaban? Yung spiritual virus. Spiritual virus, ano ba yun? Yung kalaban natin, pati yung mga masasama, yung mga masasamang espiritu, yun ang ating mga kalaban. At kung ang mga nurse at doktor, meron silang mga ginagamit na paraphernalia, kagaya nung yung malaking suit. Tapos meron pa yung face shield, may face mask, may gloves. Ang spiritual warrior naman ay merong kalasag. Yung baluti. The full armor of God. Diba? Yun yung ating weapon. Pananggalang. At protection plus yung sword. Yun yung ating panlaban
offensive weapon. No? Kaya, bawat isa sa atin ay walang masasabing dahilan na hindi siya magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi, kahit na naka-quarantine ka, kagaya nung nasa barko, di ba? Nagawa pa rin niya na magbahagi ng salita ng Diyos. At kung gagamitin mo ang social media sa panahon ng quarantine, mas marami kang maaabot na tao. Hindi lang yung buong bahay mo. Kasi makikita mo, may 100,000 ba yon views? May isang pastor dito sa Pilipinas, 100,000 views. Di mo sa loob ng quarantine, kung ang congregation niya, pag nagpe-preach siya sa ordinaryong araw na walang quarantine, baka 20,000 lang ang manunood sa kanya o 10,000 lang. Pero dahil sa technology, inaabot ng 100,000 views ang kanyang sermon. Kaya hindi rason ang quarantine para hindi tayo makapagbahagi ng salita ng Diyos. Pangalawang punto na sinabi ni Ananias kay Apostol Pablo, alamin mo ang kalooban ng Diyos. Yan. Gamitin mo ang iyong isipan. Ibig sabihin nun, gamitin ang iyong isipan. Sabi sa Romans chapter 11 verse 33, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Hindi matarok ng tao ang kaalaman ng Diyos. Dahil hindi matarok, kahit na iyong pag-aralan, hindi mo maaabot yung pinakamalalim niya, hindi mo maaabot sapagkat hindi, sabi nga ng Romans 11:33, hindi matarok ang kanyang karunungan. Kaya kahit nabasa-basahin mo ang Biblia, binasa mo ngayong taon, sa susunod na taon, basahin mo uli, iba na naman yung message na iyong matututunan. Ganon kahiwaga ang Diyos. Ganon kahiwaga ang kanyang salita. Kung hahanapin mo ang kalooban ng Diyos, ang salita ay iyong babasahin at nanamnamin ng paulit-ulit. Sapagkat kapag ito ay ating ninanamnam ng paulit-ulit, ating matutuklasan kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Pangatlong puntos na sinabi ni Ananias kay Apostol Pablo, hanapin mo ang matuwid na lingkod ng Diyos. Dito sa talatang ito, sa Tagalog, naka-capital letter yung matuwid na lingkod. Anong ibig sabihin niyan? Hindi siya ordinaryong salita. Ito ay isa sa mga pangalan ng Panginoong Yesus. Matuwid na lingkod ng Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Mag-focus tayo sa Diyos upang mahanap natin siya. No? Merong prayer na turn sa yung Aaronic blessing. Turn His face towards you. Yung mukha ng Diyos haharap sa iyo. Yun ang ating dapat na hanapin, yung mukha ng Diyos. Hanapin natin ang Diyos. Noong pong unang panahon na hindi nyo na inabot, meron po yung kalesa. Hindi ko alam po na inabot. Marami sa inyo nakaabot ng kalesa.
yung kalesa ay isang kabayo na hinihila ang isang kariton. Ang karwahe. Doon sa karwahe na yon, sumasakay ang tao. Pero titignan mo, yung kabayo, merong piring dito sa kaliwat kanan. Para yung kabayo, hindi siya titingin sa kaliwa at sa kanan. Dire-diretso lang ang kanyang tingin. Ganon ang ibig sabihin ng focus your eyes on Jesus. I-focus natin ang ating mata sa Panginoong Yesus upang hindi tayo ma-sidetrack. Naalala natin si Eva, no? Kasi ang sinabihan siya nung ahas na masarap ito. At nakita rin naman ni Eva na napakaganda na tignan yung prutas na yon. No? At dahil siya ay na-focus doon sa prutas na yon, nakalimutan niya yung bilin ng Diyos. Na bawal palang kainin yung prutas na yon. Kaya napakahalaga po ng focus natin. May mga tao na kapag ka sila ay nanonood ng TV, ay kahit natawagin mo, ay hindi ka mapansinin. Kasi nga nakapokus sila eh. Doon sa TV pinapanood nila, ako yun. Pag ako nanonood ng TV, kuminsan, tawagin ako ni Gigi, hindi ko mapansin, hindi ko marinig. Kasi pag ikaw ay nakapokus sa iyong tinitingnan, sa nasa harap mo, yung sense of hearing mo, nababawasan. Maliban kung sila ay sumigaw para kunin iyong atensyon. Pero ganun po, kaya napakahalaga na ating ituon ang ating pansin sa Panginoong Yesus, sa kanyang lingkod. At pang-apat na puntos na ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito. Ang pang-apat na puntos na sinabi ni Ananias sa Apostol Pablo ay, ipatotoo mo sa lahat ng tao ang iyong narinig at nakita. Gamitin mo ang iyong dila. Ano ba ang kabutihan ng Diyos na nagawa niya sa iyong buhay? Yun ba ay karapat-dapat na ipatotoo? Doon sa kwento ng barko at isang Chinese na bata na si Sung, ginamit ni Kapitan Jones yung kanyang responsibilidad bilang isang Kristiyano na ipamahagi ang kabutihang ginawa ng Diyos sa kanya at hindi niya ma-imagine na nag-multiply yung kanyang ginawa. Yung binahaginan niya ng ebanghelyo na isang batang Chinese ay nag-multiply na nagpatotoo siya sa kanyang pamilya at yung kanyang pamilya ay nagpatotoo sa kanilang mga pamilya at naging influential sila sa buong China nung kanilang kapanahunan. Gaano ba kahalaga ang pagbibigay ng patotoo? Ang ating patotoo ay isang magandang balita para sa sanlibutan. At nais at kailangang nating ibahagi sa sanlibutan ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat kung hindi natin ibabahagi ang kabutihan ng Diyos sa sanlibutan, sila ay mananatiling alipin ng sanlibutan. Merong isa pang kwento akong natunghayan tungkol dito. Isang preso na ang pangalan ay John Courier. Siya po ay mamamatay tao, pusakal na mamamatay tao.
At dahil doon, siya ay hinatulan ng life imprisonment. At dahil siya ay mabait, siya ay binigyan ng mas mababang sentensya. Siya ay binigyan ng parol. Hindi yung parol na star. Parol ay ibig sabihin ay gumaan ang kanyang sentensya na siya ay pwede nang pakawalan. At dahil bumaba ang kanyang sentensya, siya ay pinadala sa isang farm. Doon na gugugulin ang natitirang araw niya sa farm na yon. At siya ay napakasipag. Dahil siya ay napakasipag, nagustuhan na naman ang kanyang performance. Dahil nagustuhan ang kanyang performance, nagpasya ang main office ng jail na siya ay palayain. Gumawa ng sulat ang jail management. Sa kasamaang palad, hindi po nakarating sa kanya. Kay John Courier yung balitang yon. At siya ay patuloy na nagtrabaho. Siya ay patuloy na nagbungkal ng lupa. Dahil hindi niya natanggap yung magandang balita ng paglaya. Pagkatapos ng 10 taon, yung isang opisyal ng jail ay nalaman ang nangyari kay John Courier. At siya ay nalungkot. At siya ay pumunta mismo doon sa farm kung saan nagtatrabaho si John Courier. At ibinalita sa kanya ang magandang balita na siya ay malaya na. Gaano kalungkot. Kahit matutuwa ka, malulungkot ka pa rin kasi yung 10 taon na dapat na ikaw ay malaya na, ay iginugol mo pa rin doon sa kulungang yon. Sa buhay po natin, ang inihahalimbawa ni John Courier ay yung mga taong hindi pa nakakarinig ng magandang balita. Hindi pa nila naririnig ang magandang balita ng kalayaan. Sino ang magbibigay balita sa kanila? Sino ang dapat magbigay ng magandang balita sa kanila? Tanungin mo ang iyong sarili. Nabalitaan na ba ng kapitbahay mo na siya ay mahal ng Diyos? Kailan mo ipamamalita ang mabuting balita ng kalayaan ng Diyos? Sa puntong ito, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, sa kabila po ng lockdown, O Diyos, gawing marapatin mo, Panginoon, kami na magamit namin ang social media upang kami ay magpahayag ng iyong pag-ibig at ng magandang balita na ikaw, Panginoon, ay inialay ang iyong buhay para sa kalayaan ng bawat isang tao, na ayaw mo na merong isang tao na mapariwara, kundi sila ay mapunta, makasama sa kaharian ng langit. Kaya Panginoon, nandito kami. Tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong hamon. Tinatanggap namin, Panginoon, ang responsibilidad bilang mga Kristiyano na magbahagi ng iyong salita. Maging patotoo kami. Maging spiritual frontliners kami, Panginoon, ng sanlibutan ito. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Amen.